Natapos na natin tong i-water change yung ating small tub. At syempre, na-water change na rin natin itong mga mollies. Check natin. Good day to everyone. Dahil Saturday ngayon, schedule natin ng water change hanggang bukas para i-maintenance ang ating tubig. At syempre, para malinis ang ating mga tub kasi sobrang dumi na nila. Doon naman tayo sa outdoor para sila ay maintenance. Kakatapos lang natin linisin yung ating 50 gallons, tinanggal natin. Kung maalala nyo, itong side na to. Ito, nakita nyo itong linyang yan. Ito yung tinanggal natin na dumi nakaraan araw. At today, naglinis ako, tinanggal ko ulit to. So, makikita natin dito na nabuo na ang ating mga algae. Kung mapapansin nyo dito, para may greenish na siya. So, may nabuo na ditong algae. Tatanggalin natin para makita nyo. Ayan. May part dyan na clear. Yun yung start ng algae na medyo lighting ang green niya. Ganon din dito. Dito. Kuha tayo ng sponge para makita nyo. So, ang gagawin natin, ito, sponge. Kailangan kasi natin din itong matanggal. Sa inyo, ayan o. Ayan. Okay, may part dyan na ito. Algae. Kasi ito medyo clear. Pinagtanggalan natin. Ayoko din kasi na naiipunan to ng ng algae. Para naman, nakikita ko sila. Ba? Tanggalin natin. Mas better yung mas gusto ko yung clear. Pero yung front, ito lang naman yung tatanggalin natin. Other side and back, saka yung down, hindi natin papakialaman yun. Ito lang front. Gusto kasi laging maintain ng clear. Gusto ko makita sila. Kahit ito nasa pa siya, mayroon siyang stand dati, itong 50 gallons natin. Lagi itong clear. Tinatanggal natin lagi yung yung front na algae niya. Paano ba naman makikita yung yung isda nyo kung full close to? Kasi hindi naman to katulad ng mga koi. Diba? Yung koi kasi kahit top view mo lang tingnan, maganda na. Ang goldfish kasi medyo maliliit. Mas gusto ko pa rin tingnan kasi pag naka-side. Mas maganda silang tingnan. Naiwan pala dito. So ayan clear na po siya. Nakikita na natin ang ating isda. May kulang dito sa ating tank. Kailangan natin maglagay ng filter para medyo makatulong yung paglinaw. Bukod dito sa ating mga plants. Tingnan nyo at nagulat ako. Itong guppy grass natin mula dito sa ating ay, may naiwan pala dito. Iwan. Naiwan yung isda. Iwan siya doon. Kita mo to, hindi ko inaasahan to. Merong suso. Ay nako. Ayoko ng ganito
Pero bakit nag-create? Eh no, mayroon no. Mga suso oh. Dami. Nagkaroon siya ng mga ganong klaseng suso. So, pa ibabalik ko siya doon. Mayroon din pala maliliit. Ayun, ay, naglalabasan na. Ayaw ko noon. Dito kasi mga boss, sinimulan ko na kasi mag water change. So, tinanggal lang natin yung mga dumi dito sa ilalim. So, ngayon, ito yung pinagtanggalan natin. Tapos, tinanggal mo natin pang samantala ang ating copy grass para matanggal natin yung iba pang mga dumi dito at hindi sila mahigop na sump. Siyempre, itong 15 gallons hindi ko pa nakakalto. Bali, pwede ko na silang isasama ko na sa pagkakalto para yung ibang hindi goods matanggal natin at dito na lang matitira ang mga goods natin. So, ito kumapal na rin. Kailangan natin din yan tanggalin. Kasi marami na kasi yung mga dito naiipon sa gilid-gilid. So, kailangan natin tanggalin para malinis po sila ulit. Tulad niya, may mga BBS na eggs na tira. Kailangan natin matanggal yan. So, hindi naman siya masyadong karamihan, ikakal natin. Kaya ito lang muna natin. So, yung iba naman sa iba, ilipat na lang natin sa ibang lalagyan. Tapos, ganun pa rin, kuha pa rin tayo ng panalok. At dito natin lalagay yung mga siselect natin. Start na tayo maggaling. Check natin itong mga to. So, ito naman ay hindi naman to masyadong karamihan. Onting-onti lang to. Kaya hindi tayo masyadong matatagalan dito. Siyempre, kunin natin yung ating mga double tail. Malalaki na pala dito. So, karamihan dito sa nakikita ko, more on lahat double tail. No? So, pakita ko sa inyo. Ito. For lahat yan ay double tail. So, kinukuha natin double tail lahat. Karamihan double tail. Kaya hindi na ako mahihirapan. Pwede na nga sana hindi na ikaling, pero kailangan natin ikaling. At syempre, nag-ano na rin tayo, nag-water change na rin tayo. So, kailangan natin tong ikal para ma-separate talaga natin sila. Sarap na to. Kape muna tayo. Tara, kape tayo. Ang dami ko pa ikakal dito, no. Oh. Ilinis ko na kasi to front para mamaya bumaksak na yung mga lumot dyan at masaipon natin. Tapos konting bawas tayo, tapos dagdag, hindi na tayo magpapalit ng tubig. Gagawin natin 50% dito sa ating tubig at saipon natin ng konti, paunti-unti, tapos pagtan na lang natin ang bago. Pero bago yun, kailangan natin makuha itong mga to para syempre ikakali natin, select na rin natin yung mga dapat i-select na meron dapat na mahiwalay yung mga single tail at saka double tail para maganda naman yung ating pag-aalaga dito. At saka makita natin yung mga pantay-pantay na pag-develop nila. At syempre,
Yung iba, para mabawasan na rin ito. At least, na-select na rin natin. Coffee time! Dito naman hindi tayo mahirapan dito. Kasi parang halos lahat ay double take naman. Pero isa-isahin pa rin natin sila para makita natin yung mga dapat tanggalin. So halos lahat naman kasi ay double tail. No? Wala pa naman ako. Meron ako nakita kaninang isang peraso, single tail. Tinanggal na natin. Meron pa nga maliit, oh. Maliit. Aray ko. To. Halos lahat. Hindi tayo mahirapan. Parang isang ganito lang yung natin, yung i-select. Naiwan dun, mga ilang piraso na lang. Sa ating araw ng Sabado. Sabado di Gloria ba kayo? Sabado di Gloria. Kasi na lang muna maligo ng tubig ko. Walang tubig. Yan. Ang dami-dami nila. Double tail. Yung iba kasi, maliliit pa. Hindi pa masyado makita. Eh, iba naman, madalas, so lahat naman niya sila double tail. Yan. Hindi tayo mahirapan. Lahat sila ay double tail. Bakit nga ba tayo nag-select or nagkakaroon sa first month of the edad nila? So, ito ay 5. 5 kasi to. 5 ang breeding date nito. So, pag 1 month sila, requirements sa akin, ewan ko lang sa ibang breeder, kung kailan sila nagkakaroon. Requirements sa akin na tayo ay magsiselect. Bakit tayo nagsiselect? Kasi, yung ibang mga small at hindi naman nade-develop, malalakas yung kumain. Sila pa yung maliliksi. So, yung mga tulad ng mga ibang kompleto, may iba dyan na walang gana kumain. Minsan, maganang kumain. Kaya hindi pantay-pantay din yung mga paglaki nila. May nauuna, may nauhuli. Yung nauhuli pa nga, yung maganda, ang tagal-tagal ng mag-groom. Kahit ano ang treatment mo sa kanya, ang bagal ng development niya. Pero, sa ganon, kailangan mo kasi silang pakainin ng mga sustansya, mga protein, high protein, para mabilis mag-develop yung kanilang katawan, saka yung digestion nila, saka yung organ nila sa mismo. Kailangan mo silang pakainin
lalo ng mga live foods. Hindi ng live foods, iba-iba dapat ang pinapakain nyo. Para lang makuha nila yung kailangan nila sa katawan nila. Itlog, okay yan. Itlog, kasi may protein yan. Mga BBS, damya, na lahat yan. Pwede nyo pakain ba? Basta life foods. Mabilis ang development ng kanilang body. At mapapansin ko, mabilis ang paglaki nila. So, hindi ako mahirapan kahit dalawa-dalawa na i-select ko. Kasi sila ay double tail. Hirap participatin kasi kapag sobrang dami din. Minsan, nakukuha mo pa hindi double tail. Kaya minsan, may nahalo. Ay, tapos mo na. Sa ginagawa ko ngayon, masayang-masaya naman kasi ako sa aking kahit pili farm lang siya, kahit hindi naman sobrang laki na to. Kasi dati kasi, kung kwento ko lang sa inyo, nagsimula ako sa small, ganito, 15 gallons na aquarium. Meron na kayo nakita sa isang page, isang reseller siya eh. So, nare-resell lang niya. Ang bala ko kasi, bumili ng isda talaga na pwede kong gamiting material para sa aking materials, para sa aking mga breeding. So, hindi ko pa alam mag-breeding. Kailangan ko din inaral. Inaral ko ng inaral para ma-develop ko siya at maging biyasa. At marami akong failure na nangyari. Marami akong namatayan or nawalan tayo ng mga isda. Tapos, pero bago natin isa lang yon, sumabak ako sa akin lumaban sa challenge. Yun yung tinatawag na grooming challenge. Yung grooming challenge ay bibili ka ng isda, i-entry mo. Magbabayad ka ng amount na 1,000 pataas, depende sa klase ng isda. Ang sinalihan natin doon, syempre, ang active dito, yung Davao. Davao kasi, sikat na sikat talaga yan sa mga fish keeping na katulad nito. Saka sa mga pagpa-farm. Hindi naman sila ganun kalaki yan, pero maraming mga sumasali doon. Kasi sa Manila kasi wala masyado. Pero yung Manila, yung player ng mga Manila, sila pa yung pupunta doon na makapag-entry lang. Lalo na pag show. Yan. Pero pag mga grooming challenge, like ng entry ka, ibibigay sa'yo yung isda dito. Galing sa kanila. So, may kalakip yun na situation na kailangan challenge ka. Kailangan yung within 90 days, ibibigay sa'yo yung isda, mga lang 2 cm. Ay, 2 cm, sorry. Mga 4 to 4.5 cm. Pinaka-minimum is 4 cm. Isda. Maliit lang. Tapos, challenge ka na meron kang 90 days na sila group. Papalakihin mo sila. Papalabasin mo yung potential ng isang isda. Kung gano'n siya kaganda. Yung first entry natin doon na nakuha na natin ay Oranda. Kung nakikita nyo yung aking page, yung profile pic ko na tricolor doon, yung background nasa likod, yun yung nakuha natin na isda na lumaki, na ganyang kalitang binigay sa atin, in-entry natin. Nalaki natin yun ng 90 days. Pero hindi yun ang kulay niya nung time pa nun, na 90 days. Ang kulay nung parang apache.
Ang Apache ay parang black color. Kung papansin nyo, parang ito. Halimbawa ito. Ito, yung Apache ay meron ditong color sa ilalim na red. Tapos dito sa half ay full black. Yun ang itsura nung ating nung umabot ng 90 days. Pero hindi siya ganun kalaki yan. Tamang-tama lang sa small size. So nakakuha tayo ng trophy doon ng best in Calico. Kasi Calico yung ano eh. Calico yung ano nila eh. Yung na-breed nila eh. So nakakuha tayo ng Calico doon. Pero dapat meron tayong nakuha rin doon. Kaso nga lang may 1 point na sinabi sa akin sa judge. Yung pinakang ano entry natin. Yung kalaban ko, nakakuha ng 1 point lang para dun sa third place ata yun. Siyempre, mas lamang sila doon sa laki. Kung lumaki lang siguro yung aking isda, medyo may laban-laban tayo dun eh. Kaso, hindi eh. Kulang tayo dun eh. Siyempre, first time ko yun. Pero, hindi na bad kasi nakakuha tayo ng ano eh, ng kahit man lang isang trophy. Saka sulit na, gawa ng sa raffle ay nakakuha tayo ng isang isda. Bali entry plus 1 isda. Yung 1 isda na yung black oranda. Meron ako dyan sa profile na may black oranda. Siya yun. Saka sa mga search nyo sa mga previous ko na photo sa page ko. Meron doon na black oranda. Yun ang nakuha natin. Dalawang magkapatid kasi yun eh. Kaya hindi na talo kasi kahit naggastos tayo ng 1.5 kata yung entry mo. Alala ko. Plus shipping pa sa Davao, aeroplano, plus dito pa. More on mga sa 3,000 plus siguro yung ating expenses nun. Tapos nagano pa tayo, nag-room. So marami tayong pinakain na protein, live foods, marami. Kaya masaya din, nakaka-challenge din. Hanggang sa na dumami ng aking isda. Sa isang sa isang isdang yon. At naghanap tayo doon ng kapares niya yung female. Siyempre, hindi naman magiging mabubuhay ito lahat kung walang female. Kasi lahat na nakuha natin, puro male. Naghanap lang tayo ng kapares doon hanggang sa na-develop. At na ilang taon, 3 taon na rin nakalipas yung ating mga isda. So ito kasi mga ibang generation na to. Marami kasi every year kasi nagpapalit tayo ng ng mga batch. Yung nakikita nyo dito, yung mga anak-anak na lang yan. Baka salin-salin na lang yung mga lahi. So, ating mini-maintain na lang dito yung gusto ko meron akong kaliko. May tricolor ang kulay. Gusto ko meron akong 2 colors. Gusto ko meron akong full red. Red and white. Yung purong pula. Meron din akong sakura. Yung puti yung buntot pero full red yung body. Tapos ano pa ba? Meron akong black. Yung mga 5 kulay na gusto ko na minsan gusto kong i-breed ko. Siyempre, after ng year na to, kailangan nito, makakuha ko ng pag-breed ulit para sa next 2027. Ayaw kasi na maubusan ako eh. Kaya minsan yung iba, ayaw ko talaga mawala. Yung iba, kailangan ko talagang select para naman yung mga generation natin na nakaraan ma-upgrade ma-develop itong Ryuki natin ito yung parang lang ito eh first batch na mas marami
So, ang gusto ko mangyari dyan ay magpaparami tayo ng rayupin. Yung rancho, medyo ano ko sa rancho. Tubig. Higit, bukod doon sa space naman, dito sa place ko, wala naman problema. Problema lang kasi, syempre, panibago na naman na lalagyan, mag-add na naman tayo. So, ang hirap. Kailangan natin mag-invest. Kailangan natin mag-invest ng ng tank. So, yung mga ibang fish keeper na bago lang, gusto nila, ay, maliit na muna. Maliit na muna. Tapos pagdating ng natasarapan na, tapos nakakita sila ng mga gandang isda. Tapos, nakikita nila maganda sa paningin. Gusto nila. Nangyari, nanganganak yung isda. Nanganganak yung isda. Nanganganak yung aquarium nila. So, dumadami na dumadami. Ako dati ganun eh. Pero yung mga 15 gallons, ang dami na. Lumami ang ating alaga. Yan nakakatuwa din eh. Ito kasing pag-isda natin dito. Stress reliever ko to eh. Kahit wala akong kunyari, meron akong pagod sa trabaho, pagod sa mga ginagawa araw-araw. Ito yung puntahan ko lagi. Kung halimbawa wala akong gagawin, tapos mag-relax lang ako. Tulad nito, morning. Umaga, kakape lang tayo dito habang na tumitingin sa ating mga alaga. No? So, nakawala sila ng stress. Iba daw, iko-comment ay hindi daw yun nakawala ng stress. Siguro sa nila kasi parang sila, inisip nila na marami silang problema dito sa isda nila. Kailangan nila mag-water change. Natural yun, nag-alaga ka ng isda eh. Kung dumami yung mo, alaga mo, pinalagi mo, kasalanan mo na yun. Na meron kang stress sa buhay na nahihirapan ka. Diba? Bakit ka mag-aalaga na maraming isda, maraming tank, hindi mo naman kayang i-manage. Kung mag-aalaga ka na marami, alam mo dapat meron kang mga responsibilidad na kaya mo talagang gawin. Wala namang madali eh. Sabihin na iba, sabi daw, stress reliever daw. Stress reliever nga. Kasi nakikita mo yung mga isda mo na lumalaki. Pero, iba, sabi ay sumasakit na daw yung hindi ko nila nakaka-water change. Normal yun. Kasi, gusto mo na dumami yung isda mo eh. Hindi naman na kasalanan ng iba na dumami yung mga alaga mo. Pinarami mo. Tapos, ayun, masabihin mo sa na hindi ito stress reliever, parang nadagdag pa sa problema mo. Kasalanan mo na rin yun. Sa akin kasi ito, tama lang yung aking Kasi kung magpaparami pa ako, medyo mahirapan na ako na pagmamanage. Aabutin na talaga ako ng araw. Kailangan mo magdagdag ng tao. Kailangan mo magdagdag ng helper para katulong mo dito sa ginagawa mo. Iba, tulad ng yung makina, yung mga Thailand, yung mga farm sila, yung mga pan. Hindi naman mag-isa gumagalaw yun eh. Lahat yun merong kasama.
Lahat yun, mayroong trabahador na nag-ano sa kanila, tumutulong sa kanila. Hindi lang ikaw o hindi lang ako mag-isang gagalaw na. Kapag lumalaki na yung industry ng inyong ginagawa, kailangan mo talaga ng katulong. Mahirap yun kapag wala kang katulong. So, natira na lang dito mga bossing ay parang ano naman siya, single tail kasi magkadikit yung ano eh. Magkadikit yung tail niya. Yung mga naiwan dito magkadikit yung tail. Papakita ko sa inyo. Ilang peraso dito magkakadikit yung tail. Ito. Para makita nyo. Ito. Kita ba? Yan o. Ito. Uy. Yan, ito. Alam mo double tail, no? Pero yung tail niya is magkadikit. So, hindi na natin to kailangan. Ito naman, iba dito ay putol. Ito, lalo na to. Ito. Ganda sana, oh. Kaso nga lang, magkadikit yung tail. Ito, putol. Ito, kadikit din. Ito naman, magkadikit din. Ito, parang okay to. Maliit na to. Maliit pa kasi, hindi masyado makita eh. Ano, feeling ko okay to. Iwalay natin yan. Yan yung mga na-select compared dito. Oh. So, ito, alisin na natin yan. Alam nyo ginagawa ko dito? Ayan! Salaw. Dito. Yan ang ginagawa ko sa kanila. Inilalagay natin dun sa ating malaking aquarium. At may konti na lang din natira dito sa ating 15 gallons. So, yun na muna. At salamat sa suporta at sa inyong panonood. Peace out!